Hello, hello karuba! Nagluto ako ng porridge dito sa rice cooker na ito para sa ganun, diretso luto na yan. 1.5 hour yung pagluluto. Ayan nga, ang ganda-ganda ng pagkakaluto, di ba? Basta tansyahin mo lang yung tubig na ilalagay mo, not too watery. Meron din nga akong cabbage dito. Bago ko nga yan tinadtad or in-slice. Ayan, hinugasan ko na muna siya guys. Para sa ganun, yung nutrients ng gulay hindi na maaanod kasi once na in-slice mo yan tapos hugasan mo, edi matatanggal yung vitamins. According dun sa mga expert, natutunan ko lang naman sa mga vlog na napapanood ko din. And then, kumuha nga ako ng 3 cloves na bawang. Ayan, pitpitin muna mabuti para sa ganun pag napitpit na, that's the only time that you can peel off. Mas madali kasing tanggalin yung balat pag ganyan na napitpit mo na. Sinunod ko na nga dyan na gayatin ng small pieces. Depende naman sa inyo kung gaano kalalaki yung gusto nyong slices ng inyong bawang, kasi ako gustong-gusto kong i-slice ng maliliit para sa ganun madali lang siyang maprito. Diba? Pag maggisa ka, madali lang maggisa or maging brown color yung ganyan na kaliliit na slices ng bawang. Meron din ako dito i-prepare na 2 slices ng fish. Yan, hinati ko lang siya into 2 para hindi siya masyadong mahaba. And then, binudburan ko lang siya ng 100,000 pieces na salt. Yung front niya dapat medyo maalat. Tapos, back to back din. At the back, dapat 100,000 pieces of salt din ang ilagay mo para medyo maalat-alat ba. Ganyan kasi yung gusto na timpla ng fish ni Uncle. Kaya pagbigyan. Tapos syempre kailangan natin ng palayok, 'di ba? Kailangan mong painitin 'yan. Kaya lang nilagyan ko agad ng mantika kaya yung mantika nagagalit. O inpisok ko nga si guden di ay lamus dita ata ni mabutbuteng naktaag para syak. Sabay-sabay nating sabihin sana hindi masunog, sana hindi masunog, sana hindi masunog. Good luck sa fish na to. Good luck din sa akin kung hindi ako maparasyakan dyan. At ito na nga ang aking prinito. So far so good. Perfect! Ang pagkakaprito, mantakin mo yan. Next, maglagay ulit ng mantika. Yan yung taba ng karne ng baboy. Tapos, pagkapainit ng pariyok, ayan, syempre ilagay mo na ang bawang. Napakabango ng bawang. Tapos, yan, sunod na agad yung cabbage na ini-slice natin kanina. Ini-slice ko lang pala. Imekos-mekos tayo insan tapno tikas takot maigi sangay nga nasayaat. Nilagyan ko na nga rin yan ng 200 pieces na salt. Himalayan salt ang aming salt na gamit. Sobrang napakapino. At syempre, imekos-mekos na naman natin insan. Tapno tikas takot maiwaras DJ asin. Naglagay na rin ako ng konting-konti lang na tubig para sa ganun isuti pakalutuan na. Hindi ko i-overcook yan guys. Yung half cook lang para crunchy ba na kainin. Tapno ag ngaras-ngas no kasjay nga ngalngalem ngay. Okay, all done. Ayan na nga, naluto na ang gulay. Pwede nang kumain. Nilagyan ko nga pala ng lemon yung mga fish. Pinatudtudak pati jay bagi nga kanan ni Uncle kasi kaya't namot kano nga ma-experience dati lemon na nga lamus. Kanayon ko kami nga aramidan no kasi no agprito nakti lamus niya ngay nilalagyan ko talaga siya ng maasim na lemon. Ito naman, ilalagay ko siya sa aking porridge. Ito ay dried seaweed na merong olives
konting amount lang. Yan, ihahalo ko sa aking bowl. O, tingnan nyo naman. Sulit na sulit yung porridge kasi malaki yung bowl. Tig-isa kami ni Uncle, ganyan kalalaki. Ano pang inaantay mo? Eh di kainan na. Yung sa atin sa Pilipinas kasi, yung porridge natin, yung arroz caldoy style at yung goto lugaw na nilalagyan ng kung ano-anong mga sahog, di ba? Eh dito kasi, yung according sa taste ng alaga ko ang niluluto or ginagawa ko. Pero why not try this new kinds of, lalo na sa mga Chinese ang amo, alam kong alam nyo ito. Masarap naman, yes, sobrang sarap niya guys. Sobrang nakakabusog sa totoo lang. Ayan lang ang mga ganap ko. Salamat sa panunood.